Naputol yan ng linya. Sakto mabukas ang pinto. Pumasok doon ang mommy ni Eros. Ma, saan po kayo galing? Halatang nagulat siya na makita ito. It's none of your business and please don't call me ma. Inirapan niya ako at umakyat niya. Okay, Elena. Calm down. Mommy siya ni Eros. Pagpapakalma ko sa sarili ko. Tumungo muna ako ng kusina para uminom ng tubig at pagkatapos, umakyat at tinungo ng kwarto ng kambal. Sa kanila muna ako matutulog. Di bale, malawak naman ang kama nilang dalawa kaya kasya pa ako roon. Sa tabi ako ni Anika pumesto at inalikan muna silang dalawa sa noo bago mahiga at natulog na. Kinaumagahan nagising na lamang ako nang maramdaman ang mga halik ng kambal. Rise and shine, Mama, Anika said. Good morning, how's your sleep? Tanong ko sa kanila. Maayos naman po. Sabay nilang sagot. Inaya ko na silang dalawa sa banyo para makapaghilamos na. At pagkatapos nun sabay na kaming bumaba para makapag-almusal na. Masigla naman nilang binati ang mga maids na naroon. Kumain na po ba kayo? Tanong ni Anika sa mga katulong. Magsasalita na sana yung isa na may magsalita sa likuran niya. Kaya naman sabay namin nilingon iyon. It's Eros' mom. Sa bahay na to hindi ko pinapayagang sumabay kumain ng katulong sa kanilang amo. Walang emosyong sambit nito. Iwan ko na lang ang mga ito at nagmadaling paalis. Tahimik ko na lang pinagilan ng upuan ng kambal at pinaupo sila bago sandukan ng pagkain. Good morning po, Lola. Masiglang bati ni Anika sa kanya, ngunit tinaasan niyang naman to ng kilay at inirapan. Nagkunwari na lang akong hindi nakita yon nang tumamang tingin sa akin. Anika, eat your food na. Ani ko rito. Si Anaya walang problema dahil tahimik na itong kumakain. Elena, tawag sa akin ng mommy ni Eros. Yes po. Samahan mo mag-grocery mamaya si Ana para naman may ambag ka sa pamamahay na to. Napahagat naman ako ng labi ko at tumango na. Mabilis ko na lang ding tinapos ang pagkain ko at iniligay na ito sa lababo. Naunang matapos kumain ng kambal niya, kaya ayun, at nara na sila nanonood. Ana, tawag ko na makasalubong ko siya. Bakit po, ma'am? Magalang namang tanong niya. Anong oras ka aalis? Tanong ko rito. Maya-maya po, bakit? Sasamahan na kita. Tumango naman ako. Sinabihan mo lang ako na aalis ka na, Tumango na lang siya at saka nagpaalam na may gagawin na muna. Umakyat na muna ako sa itaas para naman maligo. Mama, saan ka po pupunta? Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Anaya sa harapan ko. Sasamahan ko lang saglit si ate na mag-grocery. Sagot ko, mabilis ka lang po ha? Ginulo ko naman ang buhok niya at saka nakangiting tumango. Ano ba ang gusto mong pasalubong? Tumatangong-tangong na lamang siya. Chocolate. Masiglang sagot niya. Okay, noted. Basta behave kayo dito habang wala ako, okay? Matapos ako nagbihis, bumaba na ako ng hagdan. At sakto, nakasalubong ko si Ana nakabihis na rin. Ana! Pareho kaming napatingin sa taas nang tawagin ni Ana si mommy ni Eros. Nagpaalam muna siya sa akin, kaya naman, tumango ako at pinuntahan muna ang kambal na naroon ngayon sa kusina. Paglaki ko po, turuan niyo ako na lutuin yan, ha? Natawa ako na mahina nang marinig ang boses ni Anika. Kahit kailan talaga tong batang to. Nang tingnan ko naman si Anaya, tahimik tong nakaupo habang pinapanood ng kanyang kapatid na kinukulit si Manang. Sobrang tahimik niya, unlike kay Anika na sobra ng daldal. Kambal, tawag ko sa kanila. Sabay naman silang napatingin sa akin. Aalis ka na po? Tanong ni Anaya. Saan ka po pupunta? Tanong ng kambal habang nakakunot ang noo. Sasamahan ko mag-grocery si Ate Ana. Pwede pong sumama? Tanong ni Anika. Magsasalita sana ako nang unahan na ako ni Anaya. Huwag ka nang sumama. Di na tayo bibili ng pasalubong ni Mama. Wika niya sa kapatid. Okay. Ngumiti at sabay na ako ng pagpisil ng pisngi nila. Thank God at binigyan ako ng ganito kababait na mga anghel. Tinawag na ako ni Ana kaya tumalik muna ako sa kambal bago umalis. Ilang oras lang naman ang biyahe papuntang mall kaya mabilis kaming nakarating. Binigay sa akin yung listahan ng bibilhin at siya na mismo ang nagpresentang magtutulak ng pushcart. Ana, pwede ba ako magtanong?
Ani ko habang nakasunod siya sa likuran ko. Ano po yan, ma'am? Tanong naman niya. Matagal ka na bang nagtatrabaho dun sa mansyon? Tanong ko. Opo, 2 taon na po ako roon. Sagot naman niya. Sa 2 taon na yon, ganun bang trato sa'yo ng mommy ni Eros? Tanong ko pa. Opo, kuminsan nga po pagmamalupitan niya kami kapag nakagawa kami ng kaunting pagkakamali. Napasinghap naman ako. Bakit niyo sabihin kay Eros? Hindi naman po tama yun Usal ko. Gustong gusto po namin sabihin kay sir, kaso ayaw po namin mawala ng trabaho. Mahirap po makahanap ng bagong trabaho ngayon Sagot naman niya. Well, she has a point pero hindi nila dapat hinahayaan na sinasaktan sila ng amo nila. Pilit lang akong ngumiti at hindi na lamang nagsalita pa. Nang mabili namin lahat, pumunta kami sa cashier para bayaran ang pinamili namin. Ma'am, pwede po bang kayo na lang muna magdala ng lahat ng sasakyan? May papabili lang po sa akin si Ma'am Amelia Di na ako nakasagot dahil nagmamadali siyang umalis. Napatingin ako sa 5 paper bag na naroon. I can't carry all of this. Nang makapagbayad na ako, nag-usap ako sa isang bagger na ihatid ako papunta ng parking lot. Thank you so much po. Sabi ko rito na maipasok ko na sa loob ng sasakyan yung mga paper bags. Walang anuman po, ma'am. Aniya, tinulak na papalayo ang pushcart. Habang nintay kong lumating si Ana, bumili muna ako ng donut para may merienda mamayang kambal. Pagka-uwi namin ng bahay, agad kong sinalubo ang kambal. Kumunot ang noo ko na makitang namumulang pisngi ni Anika. What happened to your cheek? Tanong ko rito. Mosquito bite po. Mosquito bite? Bakit parang sampal? Anika, tell me the truth. Maotoridad na sabi ko. That's the truth, Mama. Hindi pa rin ako kumbinsido Sana po yung chocolate namin? Nakangiting sambit ni Anaya habang nakalahad ang kanyang kamay. Hinila ko na lang sila patungong kusina para kunin doon ng chocolate na binili ko para sa kanila. Wow! Thank you, Mama! Nagtatalong sambit nila. Tara na sa sala, dun muna kayo magbihis ang Mama. Na makaupo sila sa sofa, kinuha na ko ang remote ng TV at binuksan yon. Saglit ko silang tinignan bago umakyat at pumunta na sa kwarto para magbihis. Habang kumukuha ako ng damit, napatingin ako sa cellphone ko nang bigla itong tumunog. Tinigil ko ang ginagawa para tingnan kung sinong tumatawag. Hello Arnold, napatawag ka? Nagtatakang tanong ko sa kanya na masagot ko ng tawag. Si tita, dinala ulit namin sa ospital kanina lang kasi nawalan ulit siya ng malay habang nagsaserve sa customer niya. Bakit niyo naman hinayang magtrabaho siya? Kalalabas niya lang Ani ko. Gusto kong umuwi kaso hindi pwede. Ilang beses na nga siyang pinagsabihan ni Mama kaso mapilit siya Palagi niya sinasabi na kaya na. I took a deep sigh. Si Mama talaga napakapasaway. Pwede ko ba siyang makausap? Gusto ko siyang pag-alitan. Natutulog pa siya ate Sagot naman niya. Sige, tawag ka na lang ulit mamaya kapag gising na siya. Sabi ko na lang. Sige ate. At matapos ang tawag na yon, muli na namang tumunog at si Eros na ang tumatawag. Hello, sagot ko. Next week na ang uwi ko. Ha? Bakit? Tanong ko. May ilan pa kaming hindi nami-meet dahil may business trip sila sa ibang bansa. Ibig sabihin matatagal pa bago kami makauwi ng kambal sa probinsya? Ganon? Malungkot na saad ko. Narinig ko naman mahinang pagtawa niya. I miss you too, hon. May utang kang 5 rounds pag uwi ko, okay? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano sa sinabi niya. Puro ka talaga kalokohan Ani ko. I got to go, I love you. Sasagot sana ako nang bigla itong maputol. The heck? Hindi man lang hinintay yung response ko. After ko makapagbihis, dumiretso na agad ako sa sala kung nasa ng kambal. Napangiti ako na makitang tahimik pa rin sila habang nanonood. Lumakad ako palapit sa pesa nila. Umupo sa pagitan nilang dalawa. Fu as in verb ang pinapanood nila, kaya't nakinood na rin ako. Mama, bakit po ganyan ang ulo ni Phineas? Tanong sa akin ni Anika habang nakakunot ang kanyang noo. Tayong tao na lang na isagot ko dahil kahit ako, hindi ko alam kung bakit ganyan na shape ng ulo niya. I don't know anak Sumimangot na lamang ang anak ko at tinoon na lang ulit ang atensyon sa panonood. Nang magsawa ko sa panonood, nagpunta na lang ako sa kusina para tumulong doon. Naku ma'am, kami na pong bahala dito. Pigil sa akin ni Ate Flor na akmang kukuha ko ng kutsilyo para maghiwa ng mga gulay.
Okay lang po. Tsaka wala po akong ginagawa kaya tutulong lang po ako sa inyo, sabi ko. Pero ma'am, inunahan ko na siya. Okay lang ho. Ani ko kaya wala na siyang nagawa kundi hayaan ako. Sige po, pakibigay na lang po sa akin kapag natapos yun ng hiwain. Tinanguan ko na lamang siya. Natapos kong hiwain lahat, binigay ko na kay Ate Flor yung mga gulay. Pinanood ko siyang magluto. Ako rin nag-abot ng mga seasonings na ilalagay sa iluluto niya. Flor! Pareho kaming napatingin sa taas nang marinig namin ang boses ng mommy ni Eros. Natataranta niyang iniles ang apron saka nag-alangan pa siya kung ipapahawak sa akin ng hawak niyang sandok. O ano? Ako lang bahala sa niluluto ninyo. Sabay kuha sa hawak niyang sandok. Marunong po ba kayo? Tatawagin ko na lamang po si Ana para siya na pong magtapos itong niluluto ko. Aniya. Umiling naman ako. May karinderya po ang mama ko kaya marunong po ako magluto. Flor, where the hell are you? Galit na sigaw ng mommy ni Eros. Pumunta na po kayo ron at baka ko na pong gawin nun sa inyo eh. Mabilis niyang nilapag ang apron sa lamesa tsaka nagmamadaling tumakbo paakyat. Matapos kong magluto, pinatay ko na ang kalan tsaka tinanggal ang suot kong apron. Sakto rin naman bumalik si Ate Flor. Ate, tapos na po yung niluluto, sabi ko. Maraming salamat po talaga ma'am. I smiled at her. Walang anuman po. Mabilis dumipas sa isang linggo, napakaraming nangyari. Isa na doon yung isang araw na umalis ako at nung pag-uwi ko'y nakita ko merong pasa si Anaya sa kaliwang braso niya at ang sabi niya sa akin na sagi lang siya sa pader kaya't nagkaroon ng pasa. Pero kilala ko ang anak ko. Di siya basta-basta nagkakaroon ng pasa at habang tumatagal papangit ng papangit ang ugali ng mommy ni Eros. Minsan nahuhuli ko sinisigawan niyang kambal. Pinagsasabihan niya mga to na masasama at masasakit na salita. Huwag na kayong lalabas ng kwartong to, okay? Dito na lang kayo manood at maglaro. Bilin ko sa kanila. Simula nung pangyayari na yon, pinalipat ko na silang dalawa sa kwarto namin ni Eros dahil meron namang TV doon na po pwede nilang gamitin. Mama, alis na po tayo dito, wika ni Anaya habang nakayakap siya sa akin. Konting tiis na lang, mga anak. Makakaalis na rin tayo sa bahay na to, sabi ko pero hindi ko rin talaga alam kung kailan. Mama, I'm hungry na po, ani Anaya. Bumitaw muna ako sa kanila at bumaba na sa kama. Wait me here, kukuha muna tayo ng pagkain? Habang pababa ako ng hagdan, nakita ko may kausap ito sa phone, ang mommy ni Eros. Hindi ko na sana yun papansinin kaso parang may nagudyok sa akin na lapitan siya at makinig sa pinag-uusapan nila noong kausap niya. Oh, come on. Wala naman talaga akong sakit. I used that for an excuse para magstay dito sa bahay si Eros. Pero may project siya sa Italy, kaya naman wala siya rito ngayon. Pero tila na estatwa ako sa narinig ko. Bakit niya nagagawa magsinungaling sa anak niya para lang manatili ito na kasama niya? Ano na lamang ang magiging reaksyon ni Eros kapag nalaman niyang niloloko lamang siya ng sarili niyang ina? See you later. Bye. Tsaka na lang ako nakabalik sa ulirat nang marinig kong boses niya at ang pagharap ay kitang-kita ko kung paano dumaan ang gulat sa mukha niya na makita niya ako. Wala po kayong sakit? Hindi ko na napigilan pang sarili ko. So all this time pinipeke niyo lang po ang sakit ninyo. Hindi ako makapaniwala sa kanya. Wala kang pagsasabihan ng mga nalaman mo. Lalo-lalo na kay Eros. Banta nito. Ay hindi naman po yata tama yan. Hindi lang po kami yung niloloko niyo pati na rin po si Eros na anak ninyo. Sagot ko. Where are you going? Inawakan niyang braso ko para pigilan ako. Tatawagan ko po si Eros para malaman niya nagsisinungaling po kayo. Sabi ko sabay tanggal ng kamay niya. Elena, come back here. Sira niya at tinabol ako sa hagdan. Bitawan niyo po ako. Kailangan na malaman ni Eros ang totoo. Pilit kong tinanggal ang kamay niya sa braso ko. Pero bawat pagtanggal ko'y mabilis na ulit kinakapit sa akin. At tingin mo hahayaan kitang gawin yan? No, never, sigaw niya. Si Eros na nga meron sa akin tapos kukunin niyo pa? Ha? Anong kukunin? Hindi po namin kinukuha sa inyo si Eros? Mahinahong sabi ko. Please po, bitawan niyo na po ako. Pakiusap ko ngunit marahas siyang umiling. No, sabi niya tinigpitan pang lalong pagkakahawak sa akin. Bitawan niyo na po ako, nasasaktan na po ako. Pakiusap ko pero marahas siyang umiling. No,
Sabi niya tinampitan ng pagkakahawak sa akin. Buong peres akong tinanggal ang kamay niya na sana hindi ko na lang pala ginawa. Kitang-kita ko kung paano siya gumulong pababa. Gusto ko naman humakbang para tulungan siya at puntahan, kaso hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko. I'm home! Napatingin ako sa pinto nang marinig kong boses. Mom! Mabilis na nilapitan ng mommy niyang walang malay. Elena, what did you do? Mangiyak-ngiyak pang tanong nito sa akin. Eros, hindi ko sinasadya. Umiiyak na sabi ko at sa wakas, nagawa ko na rin ihakbang ang mga paa ko. It was an accident, Eros. Please, maniwala ka sa akin. Nilihis niyang braso niya at nang manghahawakan ko siya. Hindi ko alam kung mapapatawad kita pag may nangyaring masama kay mommy. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi ko naman intensyon na gawin yun eh. Aksidente lang yung nangyari. Pero bakit sa mata ni Eros kanina, parang sinisisi niya ako sa nangyari sa mommy niya? Mama! Mabilis kong pinahid ang luha ko at inayos ang sarili bago harapin si Anika. Anak, sorry hindi pa nakakakuha ng pagkain ng mama. Sabi ko sabay ngiti. May tumatawag po sa'yo. Sabay abot sa akin ang cellphone ko. Ate, bungad agad ni Arnold. Ano, bakit? Kamusta si mama? Sunod-sunod pang tanong ko. Wala na si tita, ate. Ha? Anong wala? Nagsimulang manubig ang mata ko. Inatake siya sa puso kanina. Sagot nito. Mama, bakit ka po umiiyak? Lumuhod ako at saka niyakap si Anika. Ibaba ako na to, ate. Tulungan ko pa si mama mag-asikaso ng burol ni tita. Di ko na nagawang sagutin si Arnold dahil sa aking pag-iyak. Pagkaputo ng tawag, binaba ko na sa sahig ang cellphone ko at umiyak ng umiyak habang nakayakap ako kay Anika. Wala na ang mama, lola, anak. Nasaan na po siya? Inosenteng tanong niya. She's with Papa God na. Humiwalay na ako sa kanya at saka nag-ayos ng sarili. Mag-impake na kayo at uuwi tayo doon ngayon din. Utos ko.